Ako si Lan-an, isang 32 taong gulang na freelance travel journalist mula sa Ho Chi Minh City. Sa tuwing tatanungin ako ng aking mga kaibigan kung aling bansa ang hari ng turismo sa Timog Silangang Asya, buong pagmamalaki kong isinasagot, syempre, ang ating bansang Vietnam. Ang Halong Bay namin ay napakaganda kaya't 2 beses itong kinilala ng UNESCO bilang World Heritage Site. Ang Golden Bridge sa Da Nang ay naging pabalat ng isang sikat na travel magazine noong nakaraang taon. Ang pagkaing Vietnamese ay palaging nasa tuktok ng mga listahan sa buong mundo. Para sa akin noon, ang Pilipinas ay isang malaking palengke na puno ng mga turistang nakasando. Ang Boracay ay parang isang murang Sin City at ang trapiko sa Maynila ay sapat na para gusto mong umiyak. Minsan na akong nagsulat ng isang artikulong pinamagatang, "Bakit tatalunin ng Vietnam ang Pilipinas sa bagong digmaan ng turismo?" Umabot ito ng 1 milyong views sa loob lang ng 3 araw. Labis itong ikinatuwa ng aking mga Vietnamese na followers. Ngunit isang araw, nakatanggap ako ng email mula sa editor ng isang kilalang travel magazine sa Singapore. Lan-an, gumagawa kami ng isang espesyal na issue na pinamagatang, "Who is the real king of Southeast Asia tourism?" Gusto namin ng pananaw mula sa isang Vietnamese na mamamahayag na hindi natatakot magsalita ng totoo. Interesado ka ba? Malaki ang bayad. Agad akong pumayag. Ito na ang pagkakataon kong patunayan na mas nakahihigit ang Vietnam. Nag-book ako ng 5 araw na biyahe papuntang Manila, Cebu at Palawan. Inihanda ko ang aking camera, notebook at lahat ng datos tungkol sa matinding trapiko, mga scam at panloloko sa mga turista. May pamagat na agad ang aking isip. 5 araw sa Pilipinas. Bakit malapit nang bumaba sa trono ang dating hari? Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ng 10:00 ng gabi. Sinalubong ako ng maalinsangang hangin. Nag-book ako ng taxi gamit ang isang app. Hindi marunong mag-Ingles ang driver at ayaw buksan ang metro. Nakipagtawaran ako para sa 1,000 piso papuntang lungsod. Napangisi ako sa aking isipan. Heto na ang una, panloloko sa turista. Lihim kong kinuhanan ng litrato ang kanyang plaka bilang ebidensya. Sa daan, halos hindi gumagalaw ang sasakyan sa EDSA. Ang mga ilaw ng neon mula sa mga karatula sa wikang Filipino ay tumatama sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng letsyong manok mula sa isang kainan sa tabi ng daan ay pumasok sa bintana para akong inaatake mula sa lahat ng direksyon. Nagpatugtog ang driver ng malakas na OPM. Kinuha ko ang aking earphones para takasan ang mundo sa labas. Habang bumubulong sa sarili, 5 araw na lang. Sana matapos na ito agad. Nakarating ako sa aking hotel sa Makati ng 11:00 ng gabi. Ang receptionist ay ngumiti ng napakalawak na halos nakakatakot. "Magandang gabi po, ma'am. Welcome to Manila." Pilit akong ngumiti pabalik, iniisip na. Ang ganitong ngiti ay siguradong may kasamang dagdag na bayarin. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Mula sa bintana ng aking kwarto sa 27th floor, rinig na rinig ko pa rin ang ingay ng mga sasakyan. Ang mga ilaw mula sa mga gusali ay kumukutitap. Napabuntong hininga ako. Bukas, sisimulan kong kolektahin ang mga ebidensya para patunayan na tama ang lahat ng isinulat ko sa loob ng 4 na taon. Ang hindi ko alam, sa mga susunod na oras, ang mga ngiting dati kong minamaliit ang magiging unang lamat sa pader na itinayo ko sa aking puso. At ang lamat na iyon ay unti-unting lalaki hanggang sa tuluyang gumuho ang buong pader. Ngunit sa gabing ito, ako pa rin si Lan-an, ang Vietnamese na mamamahayag na 100% sigurado na uuwi ako dala ang isang artikulong yayanig sa buong ASEAN. Ang hindi ko lang alam, ang taong pinakayayanig ay ang sarili ko. Unang umaga sa Maynila, nagising ako ng 5:00 dahil sa ingay ng trapikong hindi natutulog. Nang buksan ko ang kurtina, nakita ko ang EDSA na isa pa ring dagat ng mga sasakyan. Napangisi ako. Ebidensya bilang 2. Ang Maynila ay isa sa mga lungsod na may pinakamalalang trapiko sa mundo. Kinuha ko ang aking kamera at kinuhanan ang libu-libong sasakyang hindi gumagalaw na may caption sa isip, "Ito ba ang ipinagmamalaking hari ng turismo?" Bumaba ako para mag-almusal. May tapsilog, pandesal, at iba't ibang uri ng pagkain sa buffet. Kumuha lang ako ng kape at tinapay at lumabas sa kalsada ng Ayala Avenue. Ang sikat ng araw ng 7:00 ng umaga ay nakakapaso na. Nag-book ako ng isang motorcycle taxi. Dumating ang driver sa loob ng 3 minuto
nakasuot ng maliwanag na orange na vest. Isinuot niya sa akin ang helmet at nagsalita sa malinaw na Ingles. "Saan po tayo, ma'am?" Medyo nagulat ako ngunit nanatiling seryoso. "Sa MRT Ayala Station." Sa daan, muling huminto ang trapiko. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatigil sa aking paghinga. Isang puting ambulansya ang paparating mula sa likuran na may malakas na sirena. Lahat ng sasakyan sa aming linya, kahit ang isang mamahaling Mercedes-Benz, ay sabay-sabay na tumabi. Walang ni isang bumusina. Ang mga motorcycle taxi sa aming harapan ay sumenyas pa para makadaan ang ambulansya at lahat ay nakangiti pa rin na parang walang nangyari. Tinanong ko ang driver, bakit lahat sila sabay-sabay tumabi? Walang nagalit, itinaas niya ang visor ng kanyang helmet at ngumiti ng malapad. "Kailangan pong magmadali ng ambulansya, ma'am. Buhay po ang nakasalalay diyan, tulungan lang." Pagkatapos niyang magsalita, nagbigay-pugay pa siya sa ambulansyang dumaan. Natulala ako. Naalala ko ang trapiko sa Ho Chi Minh. Kapag may ambulansya, lahat ay magbubusinahan, may mga manguunahan pa. May kakaibang naramdaman ako sa aking dibdib, ngunit agad ko itong iwinaksi. "Huwag kang bibigay, Lan-an." Pagdating sa istasyon, umakyat ako sa escalator. Napakaraming tao, ngunit walang nagtutulakan. Lahat ay nakapila ng maayos. Nakakita ako ng karatula sa wikang Vietnamese, "Sin Vui Long Sep Hang." Napangisi ako. Kahit may karatula, magtutulakan pa rin yan. Ngunit nang ako na ang nasa pila, ang ticket machine ay mayroon talagang Vietnamese language option. Pinili ko ang aking destinasyon sa SM Mall of Asia. Lumabas ang card sa loob ng 3 segundo. Pumasok ako sa gate ng walang kahirap-hirap. Sa loob ng tren, siksikan, ngunit walang nagtutulakan. Nakita ko ang isang batang estudyanteng lalaki na natutulog habang nakatayo. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa tabi niya, ang marahang inilagay ang kanyang braso para protektahan ang bata mula sa siksikan. Nagising ang bata sa kanyang destinasyon at nagpasalamat sa lalaki, "Salamat po, kuya." Napatanga ako. May isang maliit na boses sa aking isip, "Hinuhusgahan mo ba sila base sa panlabas na anyo?" Agad kong pinatahimik ang boses na iyon at kinuha ang aking telepono para kunan ang siksikang tren na may caption sa isip, "Isang mass transport system na ipinagmamalaki nila pero hindi ka makahinga." Ngunit nang isave ko ang larawan, nag-vibrate ang telepono ko. Isang mensahe mula sa aking editor, "Lan-an, huwag mong kalimutang kumuha ng mga larawang maihahambing sa Vietnam. Gusto ko ng larawan ng trapiko sa Maynila kumpara sa Ho Chi Minh." Napangiti ako at itinaas ang kamera. Ngunit sa lens, nakita ko ang ngiti ng estudyanteng kagigising lang, ang lalaking nagpasalamat pabalik, at isang matandang babae na nag-aalok ng tubig sa isang pinagpapawisang pasahero. Dahan-dahan kong pinindot ang shutter nang hindi ko namamalayan. Nang hapon na iyon, bumaba ako sa istasyon malapit sa Mall of Asia. Sinalubong ako ng nakakasilaw na sikat ng araw. Nakatayo sa harapan ko ang dambuhalang mall. Nabasa ko sa mga review na ito raw ang isa sa pinakamalaking mall sa Asia, ngunit para sa akin, ito ay isang malaking gusali lang na walang kaluluwa. Pumasok ako. Ang lamig ng aircon ay nagpatayo ng aking mga balahibo. Sa gitna ng ground floor, may isang maliit na entablado kung saan ipinagdiriwang ang buwan ng wika. Daan-daang bata ang nagsasayaw ng mga katutubong sayaw. May mga volunteer na nagkukwento sa mga bata sa napakagandang wikang Filipino. Maraming dayuhang bata ang masayang nakikihalubilo. Walang nagtatanong kung sino ang turista at kung sino ang lokal. Napatayo ako roon ng ilang sandali. Isang maliit na batang babaeng Pranses ang lumingon sa akin, ngumiti, at nagsabing, "Salamat po." Malinaw ang kanyang puntong Pilipino. Nagulat ako at automatikong sumagot, "Walang anuman." Ngumiti siya at bumalik sa paglalaro. Napatayo ako roon, na may tanong sa aking isipan sa unang pagkakataon, bakit marunong siyang mag-Filipino? Bakit siya marunong gumamit ng po? Umakyat ako sa food court. Nakita ko ang isang sikat na seafood buffet na palaging laman ng Facebook. Ang pila ay napakahaba. Napangisi ako. Tingnan mo, sa haba ng pila, sigurado mahal at panloloko ito. Ngunit nang lumapit ako, nakita ko ang presyo. 999 pesos net, walang service charge. At ang mas mahalaga, ang mga nakapila ay pinaghalong Pilipino, Tsino, Koreano at Europeo. Lahat ay masayang nag-uusap. Lumabas ako at umakyat sa pinakamataas na palapag kung saan naroon ang Manila Ocean World.
Nakasulat sa isang karatula na libre ang pasok para sa mga estudyante ng pampublikong paaralan ngayong araw. Lahat ng batang Pilipino ay nagpapasalamat sa mga staff bago pumasok. Sinusuklian sila ng mga staff ng matatamis ng ngiti. Napatitig ako hanggang sa mangalay ang aking leeg. Nagsimulang manginig ang aking puso. Bakit lahat sila ganito kung ngumiti? Hindi ba talaga ito para sa pera, tulad ng iniisip ko? Gabi na nang sumakay ako ng van papuntang Cebu. Sa daan, bumuhos ang malakas na ulan. Halos hindi gumagalaw ang sasakyan. Nagreklamo na naman ako sa aking isipan. Heto na ang ebidensya, world-class traffic. Ngunit isang pangyayari ang nagpanganga sa akin. Ang van sa aming harapan ay nawalan ng kontrol at bumangga sa pader. Ang aming driver, sa halip na bumusina o lampasan ito, ay agad na huminto. Bumaba siya at tumakbo para tumulong. Ang mga driver ng iba pang mga sasakyan ay huminto rin. Sa loob ng 3 minuto, may 10 tao na ang nakapaligid sa naaksidenteng sasakyan. May tumawag sa pulis, may nag-abot ng tubig sa nasaktan. Walang kumukuha ng video para mag-viral. Tahimik silang lahat na tumutulong. Dumating ang pulis sa loob ng 7 minuto at ang ambulansya sa loob ng 10. Malakas pa rin ang ulan, ngunit walang umalis. Hinintay nilang lahat na maisakay ang nasaktan sa ambulansya. Bumalik ang aming driver sa sasakyan, nagpasalamat sa lahat ng tumulong at nagsabi sa aming mga pasahero, pasensya na po sa abala pero mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa oras. Natahimik ang buong sasakyan. Nanginginig akong nakaupo habang namumuo ang mga luha sa aking mga mata. Nang gabing iyon sa aking hotel sa Cebu, binuksan ko ang aking laptop para isulat ang mga nangyari. Matagal na nakapatong ang aking mga daliri sa keyboard, ngunit iisang pangungusap lang ang natype ko. Baka mali ako sa simula pa lang. Binura ko agad ang pangungusap na iyon at isinara ang laptop. Ngunit alam ko sa aking puso na ang pader na itinayo ko sa loob ng maraming taon ay may malaki ng lamat. At kinabukasan, kapag pumunta ako sa isang seaside market, ang lamat na iyon ay mas lalaki pa hanggang sa tuluyan na itong gumuho. Ikalawang umaga sa Cebu. Nagising ako sa mahinang tunog ng mga alon. Nang buksan ko ang kortina, nakita ko ang asul na dagat na dati naririnig kong marumi raw at puno ng mga bangka. Ngunit ngayong umaga, napakaganda nito kaya't kinuha ko ang aking kamera nang hindi namamalayan. Nagrenta ako ng motorsiklo papunta sa isang dampa o seaside market. Sa daan, nakita ko ang isang malaking karatula, Preserving Filipino Culture. Natawa ako, siguradong isang pekeng lugar na ginawa para sa mga turista. Pagdating ko sa paradahan, isang binatilyong naka-volunteer shirt ang tumakbo para tulungan ako sa aking camera bag. Magandang umaga po. Saan po kayo galing? Maikli kong sinagot, Vietnam. Ngumiti siya ng malapad at nagsalita ng kaunting Vietnamese. Welcome po sa Cebu. Mayroon din po kaming Vietnamese food stall doon. Natigilan ako. Sumunod ako sa kanya papasok. Mas malaki ang lugar kaysa sa inaasahan ko. Ang bawat stall ay kumakatawan sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. May mga pagkain mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa isang sulok, may karatulang ASEAN Corner. Doon, may isang tunay na Vietnamese fur stall. Ang may-ari ay isang Pilipinang nakapag-asawa ng Vietnamese. Mas bihasa pa siyang mag-Vietnamese kaysa sa akin. Maupo ka, iha. Authentic Vietnamese fur ito. Ako mismo ang nagluto. Umupo ako. Inilagay niya sa harap ko ang isang malaking mangkok ng fur. Ang lasa nito ay eksaktong katulad ng fur na kinakain ko noong bata pa ako sa Ho Chi Minh. Napaiyak ako nang hindi ko namamalayan. Inabutan niya ako ng panyo. Masarap. Parang nasa bahay ka lang, di ba? Gusto kong makilala ng mga Pilipino ang tunay na pagkaing Vietnamese. Tahimik akong kumain at tinanong siya kung bakit nila ginawa ang lugar na ito. Ngumiti siya. Dati, sinasabi nilang tourist trap lang ang lugar na ito. Pero 3 taon na ang nakalipas, nagkaisa ang komunidad. Ginamit namin ang sarili naming pera para itayong muli ito. Ang 70% ng kita ay bumabalik sa komunidad at ang 30% ay para sa mga proyektong pangkultura. Noong nakaraang taon, nakapagpaaral kami ng 40 na bata mula sa aming komunidad. Hindi ako makapagsalita. Umalis ako sa kanyang stall at nagpatuloy sa paglalakad. Sa isang bahagi, may maliit na entablado kung saan may mga batang nagtatanghal ng katutubong sayaw. Maraming turistang Tsino ang nanonood. Ang nakakagulat, may mga batang Pilipino na libreng nagsasalin para sa kanila sa wikang Chinese, English at Japanese.
Kumuha ako ng maraming litrato, ngunit ngayon, hindi na para sa negatibong ebidensya. Nang hapon na iyon, sumakay ako sa isang bangka. Ang bangkero ay isang matandang lalaki na kumakanta ng mga katutubong awit. Tinanong ko siya kung hindi siya napapagod. Tumawa siya. Napapagod, iha. Pero kapag nakikita kong nakangiti ang mga turistang tulad mo, nawawala ang pagod ko. Ang kinikita ko rito, pinapaaral ko sa aking mga apo. Tahimik akong nakaupo, pinagmamasdan ng malinaw na tubig at ang mga ngiti ng mga taong dati kong hinusgahan na ipinagbibili ang kanilang kultura para sa pera. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa Cebu, binuksan ko ang aking laptop. Matagal bago ako nagsimulang mag-type. Akala ko ang Cebu ay isang lugar ng kasalanan na ipinagbibili ang lahat para sa pera. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang lugar kung saan ang pera ay ginagamit upang pangalagaan ang kultura. Binura ko ang pangungusap at pinalitan. Malapit ko ng talikuran ang lahat ng pinaniwalaan ko sa loob ng 4 na taon. Hindi ko pa kayang ipadala ang mensaheng iyon sa aking editor, ngunit alam kong bukas, pagdating ko sa Palawan, ang pader na may lamat na ay tuluyan ng madudurog. Ikatlong araw, lumipad ako papuntang Palawan. Sa eroplano, binuksan ko ang aking laptop para ayusin ang mga litrato ko. Ngunit sa bawat larawan ng trapiko at mahabang pila, ang nakikita ko ay ang mga ngiting nakatago sa likod nito. Isinara ko ang laptop. Paulit-ulit sa aking isipan ang sinabi ng Ale sa Cebu. 70% ng kita ay bumabalik sa komunidad. Lumapag ako sa Palawan ng alas 10 ng umaga. Mas matindi ang init kaysa sa Maynila. Nagrenta ako ng sasakyan papuntang El Nido. Sa daan, nakita ko ang isang karatula. Welcome to Palawan, a sustainable tourism paradise. Natawa ako. Sustainable. Isang salitang madalas gamitin pero hindi ginagawa. Pagdating sa beach, totoo ngang kulay asul ang dagat, ngunit napakaraming tao, maiingay ang mga bar. Napangisi ako at itinaas ang kamera. Ebidensya bilang 4. Ang Palawan ay isang lugar kung saan sinisira ng turismo ang kalikasan. Naglakad ako hanggang sa dulo ng beach. Doon, may isang maliit na karatula. Turtle Release Zone. No alcohol allowed. May isang grupo ng mga estudyante na nagpapakawala ng mga maliliit na pagong. Ipinaliliwanag ng isang guro. Kung magtatapon tayo ng basura sa dagat, mawawalan ng tahanan ang mga pagong na ito. Isang maliit na bata ang lumingon sa akin. Ate, tulungan mo po kaming magpakawala ng mga pagong. Natigilan ako at lumapit. Inabutan ako ng guro ng isang maliit na pagong. Dahan-dahan ko itong inilagay sa buhangin. Gumapang ito patungo sa dagat. Tahimik na pumalakpak ang mga bata. Walang sumisigaw, walang nagsiselfie. Hinintay nilang lahat na makarating sa dagat ang huling pagong. Ngumiti sa akin ang guro. Salamat po sa tulong. Hindi namin ito ginagawa para sa mga turista, kundi dahil maraming pagong ang namamatay dahil sa mga plastik na itinatapon nila. Napatayo ako roon, pinagmamasdan ang dagat na napakaganda na halos maiyak ako. Minsan, isa rin ako sa mga taong nagtapon ng basura sa dagat. Nang gabing iyon, kumain ako kasama ang isang grupo ng mga turista. Lahat sila ay iisa ang sinasabi, nagbago na ang Palawan. Hindi na lang ito puro party. Bumabalik na ang ganda ng kalikasan. Tahimik akong nakikinig. Itinaas ko ang aking baso. Para sa Pilipinas, sabi ko sa unang pagkakataon. Itinaas nilang lahat ang kanilang mga baso at nagtawanan kami. Nang gabing iyon, binuksan ko ang aking laptop. Binura ko ang folder na pinangalanan kong negatibong ebidensya. Gumawa ako ng bago. Mga katibayan ng aking pagkabulag. Ang hindi ko alam, kinabukasan, sa isang islang wala sa mapa ng turista, mawawala sa akin ang isang bagay na napakahalaga at makakakuha ako ng isang bagay na mas dakila pa. Ika-4 na araw. Nagising ako ng alas 5 ng umaga. Nang buksan ko ang aking backpack, nanlumo ako. Nawawala ang aking wallet, pasaporte at ang hard drive na naglalaman ng lahat ng aking mga litrato. Tanging ang aking pangunahing telepono at laptop na lang ang natira. Tinakbo ko ang lobby ng hotel. Umiiyak ako habang sinusubukang magpaliwanag sa receptionist. Nawawala lahat ng gamit ko, pasaporte, pera, lahat. Ngunit nanatili siyang kalmado. Kalma lang po ma'am. May tinawagan siya. Sa loob ng 10 minuto, isang sasakyan ng tourist police ang dumating. Isang matangkad na pulis ang bumaba at nagbigay pugay sa akin. Ikaw po ba si Miss Lan An?
Nahanap na po namin ang bag ninyo. Inabot niya sa akin ang bag, bukas ang zipper. Ngunit lahat ng laman ay naroon, kahit ang perang nakatago sa isang lihim na bulsa. Ang hard drive ay nasa loob pa rin ng waterproof na supot. Napaiyak ako ng mas malakas. Inabutan ako ng panyo ng pulis. Okay lang po yan. Ang Palawan ay tahanan ng lahat. Kapag may nawawalang gamit, kailangan naming ibalik sa may-ari. Tinanong ko kung paano nila nahanap ng ganoon kabilis. Ngumiti siya. Mayroon po kaming Palawan Lost and Found Viber Group. Kasama po roon ang mga hotel, restaurant, tricycle driver at pulis. Halos 40,000 miyembro po kami. Noong nakaraang taon, naisauli po namin ang 90% ng mga nawawalang gamit, ang pinakamataas na rate sa buong mundo. Natulala ako. Inabutan ako ng receptionist ng mainit na kape, libre na po yan ma'am. Dinala ako ng pulis sa istasyon para mag-file ng report at pagkatapos ay inilibre niya ako ng almusal. Sa sasakyan tinanong niya kung mamamahayag ako. Tumango ako, ngumiti siya. Sana po, isulat ninyo ang magagandang bagay tungkol sa Palawan. Hindi lang po magagandang dagat ang mayroon kami, mayroon din kaming mga pusong nais na makauwi ang lahat ng ligtas. Umiyak ako sa buong biyahe, hindi dahil naibalik ang mga gamit ko, kundi dahil nawala sa akin ang isang bagay na matagal kong pinanghawakan. Ang paniniwalang ang Pilipinas ay isang lugar ng panloloko. Nang hapon na iyon, sa halip na kumuha ng litrato ng mga beach, umupo ako sa istasyon ng pulis. Pinapanood ang pulis na tumutulong sa iba't ibang turista. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang draft ng aking email sa editor. Ang pamagat, 5 araw sa Pilipinas, ang dating hari na, malapit nang bumaba sa trono. Binura ko lahat at pinalitan, ang 5 araw na pagkatalo ko sa Pilipinas. Hindi ko pa ito kayang isend. Ngunit alam ko na sa gabing iyon, pagbalik ko sa Maynila para lumipad pabalik sa Vietnam, hindi na ako ang dating Lan-an. At ang artikulong isusulat ko ay yayanig sa aking mga kababayan, hindi dahil sinisiraan ko ang Pilipinas, kundi dahil aaminin ko kung gaano ako naging bulag sa katotohanan. Gabi ng ika-4 na araw, nasa airport na ako. Hawak ko ang isang papel na ibinigay ng pulis. Sa ibaba, may sulat kamay. To Miss Lan-an, have a safe trip home. Palawan will always be waiting for you, not because of its sea, but because of the hearts of its people. Police Lieutenant Virgil Reyes, Palawan Tourist Police. Niyakap ko ang papel. Habang naghihintay ng flight, binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magsulat ng walang tigil. Isinulat ko ang tungkol sa trapiko sa Maynila at kung paano sila tumatabi para sa ambulansya. Isinulat ko ang tungkol sa seaside market na akala ko'y peke ngunit nagbabalik ng 70% ng kita sa komunidad. Isinulat ko ang tungkol sa mga batang nagpakawala ng pagong nang hindi nagsiselfie. Isinulat ko ang tungkol sa nawawalang bag at sa 40,000 taong nasa Viber group na hindi natutulog. Nagsulat ako hanggang sa mamanhid ang aking mga daliri, hanggang sa tumulo ang aking mga luha sa keyboard. Lumipad ang eroplano mula sa Palawan. Tinanaw ko ang mga ilaw ng islang unti-unting lumiliit. Tainip ko ang huling pangungusap ng aking draft. Akala ko ang Vietnam ang hari ng turismo. Ngunit sa 5 araw na ito, itinuro sa akin ng Pilipinas na ang tunay na hari ay hindi ang pinakamaganda o pinakamayaman, kundi ang lugar na nagpaparamdam sa iyong nais mong bumalik. Hindi bilang isang turista, kundi bilang isang kaibigan. Pinindot ko ang send. Ang huling pamagat, hindi natalo ng Pilipinas ang Vietnam. Tinalo ng Pilipinas ang puso ko. Habang lumilipad ang eroplano, ipinikit ko ang aking mga mata. Ang huling larawang nakita ko sa aking isipan ay ang mga ngiti ng batang nagpakawala ng pagong, ng ale sa market, ng pulis na nagsauli ng aking bag. Ang mga ngiting dati kong minamaliit ay ang tanging bagay na gusto kong ingatan sa aking puso magpakailanman. Ngumiti ako habang may luha sa aking mga mata at bumulong, "Salamat Pilipinas sa pinakamagandang pagkatalo ng buhay ko." Dumating ako sa NAIA ng alas 4:30 ng madaling araw para sa aking connecting flight pabalik sa Ho Chi Minh. Sa transit lounge, nakita kong libre ang kape, tinapay at charging station para sa lahat. Isang staff ang ngumiti sa bawat dumadaan. Binuksan ko ang aking laptop at nakita ang reply ng aking editor. Lan-an, binasa ko ito at napaiyak ako. Ito ang pinakatapat at pinakamakapangyarihang artikulo na natanggap namin. Binago namin ang cover ng aming espesyal na issue. Ito ay para sa iyo lamang. Ang bagong pamagat, natalo ako sa Pilipinas.
Salamat sa pagsasabi ng totoo. Napahagulgol ako. Isang batang Vietnamese na babae sa tabi ko ang nagtanong kung bakit ako umiiyak. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ngumiti siya. Ganyan din po ang akala ko dati. Pero 2 taon na po akong nagtatrabaho dito at ayoko nang umuwi. Ipinakita niya sa akin ang mga litrato ng kanyang pamilyang Pilipino na kumupkop sa kanya. Itinuro po sa akin ng mga Pilipino na ang tahanan ay hindi kung saan ka ipinanganak, kundi kung saan ka malayang maging totoo sa iyong sarili. Niyakap ko siya. Bago ako sumakay sa eroplano, nakita ko ang pulis mula sa Palawan. Nagkataong may opisyal na lakad siya sa Maynila. Ngumiti siya. Miss Lan-an, pauwi na po kayo? Lumuhod ako at nagbigay pugay sa kanya. Salamat po sa pagsauli ng aking bag. Pero mas mahalaga, salamat po sa pagsauli ng aking puso. Inabutan ko siya ng isang sobre. Nasa loob ang nakaprint na artikulo. Sa unang pahina, may sulat kamay para kay Lieutenant Virgil Reyes at sa 45 miyembro ng inyong grupo. Ang artikulong ito ay para sa puso ng bawat Pilipino na nagturo sa isang Vietnamese kung ano ang tunay na kahulugan ng tahanan. Huling sulyap ko sa airport, binasa ko ang karatulang, "Mabuhay, welcome to the Philippines." Dati, pinagtawanan ko ito. Ngayon, nagbigay pugay ako at bumulong. Salamat sa pagtanggap sa akin. At salamat sa pagpapauwi sa akin bilang isang bagong tao. Lumipad ang eroplano. Habang tinitingnan ko ang Maynila mula sa itaas, nagpost ako sa Facebook. Sa lahat ng aking mga kaibigang Vietnamese, kung iniisip ninyong ang Vietnam ang hari ng turismo, subukan ninyong mag-book ng flight papuntang Pilipinas. At malalaman ninyo na minsan, ang pagkatalo ang pinakadakilang tagumpay sa buhay. Paglapag ko sa Ho Chi Minh, sinalubong ako ng aking ina. "Anak, anong nangyari?" "Namumutla ka." Niyakap ko siya. "Okay lang po ako, Nay. Kagagaling ko lang sa isang lugar na nagpatanda sa akin ng husto." Ang aking artikulo ay naging viral. Dumami ng 48% ang flight bookings mula Vietnam papuntang Pilipinas sa buwang iyon. Nakatanggap ako ng email mula kay Lieutenant Virgil Reyes. "Miss Lan-an, binasa ng buong grupo ang artikulo mo. Lahat kami ay napaiyak. Ang bago naming pangalan ngayon ay Pusong Pinoy Viet. At ikaw ang una naming admin na hindi Pilipino." Makalipas ang 2 buwan, nagtayo ako ng isang foundation, ang Tulay ng Puso Viet Pinoy. Ang unang proyekto namin ay dalhin ang 10 batang Vietnamese sa Palawan. Sa airport, tinanong ako ng isang bata, "Ate Lan-an, bakit ka po umiiyak tuwing binabanggit mo ang Pilipinas?" Ngumiti ako at niyakap siya. Dahil dati, iyon ang lugar na pinakakinamumuhian ko. Ngunit ngayon, iyon na ang lugar na pinakamamahal ko. Ngayon, sa tuwing may magtatanong sa akin kung sino ang tunay na hari ng turismo sa Timog Silangang Asya, ang sagot ko ay palaging, hindi Vietnam, hindi Pilipinas, kundi tayong lahat kapag binitawan na natin ang mga pader at naghawak kamay. Ako si Lan-an, ang Vietnamese na mamamahayag na minsan nang sumulat na ang Pilipinas ay isang haring malapit ng bumagsak. Ngayon, buong pagmamalaki kong sinasabi na ako ay isang maliit na tulay na nag-uugnay sa 2 bansang dating magkaribal para maging isang pamilya. At sa tuwing naiisip ko ang Pilipinas, bumubulong ako. Salamat sa magandang pagkatalo at salamat sa pagtalo sa aking puso magpakailanman.